Ang asthma, dahil chronic na kondisyon, wala siyang lunas. At yung worst na pwedeng mangyari ay babalik yung lahat ng mga sintomas na dati ay wala na. Ang tagal na nung ubo nila, buwan na. Tapos narinig nyo na sumisipol yung paghinga niya. So yun pala ay ubo nila dahil sa bronchial asthma. Maari pong ikamatay ang severe na asthma attack. Good day mga kababayan! Welcome sa isang bagong episode ng Medico.ph at ngayon pag-uusapan natin ang isang sakit na super common part na ng kamalayan ng mga Pilipino kasi sobrang daming meron ganito pero hindi ibig sabihin pwede na nating balewalain. At ito ang tinatawag na asthma o hika. So diretsahan tayo as usual. Doc Bien, ano ba itong hika? Ang hika o asthma or bronchial asthma ay isang chronic o pangmatagalang sakit sa baga. Ang nangyayari dito ay nagkakaroon ng pamamaga sa ating airways o sa daluyan ng hangin. Kaya nagkakaroon ng paninikip. Kaya ang common na mga simptomas ay hirap sa paghinga, paghingal, no? At pagkakaroon ng mucus o plema. Ayun ang mga common na mga simptomas sa asthma. At ito ay pabalik-balik dahil ito nga ay chronic na condition, no? At maaring marami itong mga trigger dahil common ang mga allergic reaction ito. Considered siya na triggered by allergic reaction. So technically allergy ang asthma? Yes, Okay. no? So, kaya kung meron kang allergies, skin allergies, or ibang allergies, no, sa pagkain, maaari rin, no, na baka meron ka rin palang bronchial asthma. So, kumbaga tumataas yung risk mo na baka meron ka palang bronchial asthma din. Kahit na allergic rhinitis, no, maaari yun na risk. So, ang pinaka-common na mga simptomas, yung mga nabanggit natin, hingal, tapos may sipol pag humihinga, kapag ka tumatakbo or nag-exercise o nag-exert ng effort, madalas lumalabas yung mga simptomas na ito. Meron rin naman kung malamig ang panahon. So, 'pag malamig ang panahon, maaring maranasan ng mga ito o kaya kapag gabi ay umuubo. So, madalas yung mga pasyente yun ang sinasabi, "'Pag po maghapon wala naman akong ubo pero pagka matutulog na ako, uubuhin ako." O kaya kapag malamig ang panahon, lalabas bigla yung ubo. Okay, so totoo pala yun, yung inuubo bago matulog? At yung iba hindi makatulog or nagigising sa pagtulog dahil inuubo. Okay, so akala ko dati parang joke-joke lang yun or baka psychological lang, hindi pala. So totoo pala Oo, talaga 'no. 'to. Ang asthma 'no, madalas meron siyang nighttime na cough. So, kapag gabi dun siya pinaka-inuubo. Mas kailangan kong unawain yung bunso ko baka asthma na pala yun kaya siya ubo ng ubo or nambubuwisit lang siya. Hindi ko pa sure, hindi pa siya Ipa-check up nata-diagnose. na 'yan. Oo. Okay, so paano nakukuha ng mga tao ang asthma? Largely ang asthma ay namamana. Okay. So, kung meron kang kamag-anak, magulang na may asthma, maaari ito na yung mga anak nila ay magkaroon din ng asthma. So, namamana talaga siya tulad ng ating mga atopic o yung mga allergies 'no, namamana sila. Walang ano, kumbaga walang hawa-hawa yan, Hindi. hindi dahil sa lifestyle mo. Hindi porket nakausap mo yung may asthma ay magkaka-asthma ka din. Hindi siya nakakahawa. Okay. Oo, 'no. Pero ang asthma, dahil chronic na condition, wala siyang lunas o wala siyang hindi ka gagaling from asthma. Pero maaring mawala yung mga simptomas ng asthma basta na manage ng maayos. So, hindi naman ibig sabihin na meron ka ng asthma ay hindi ka na puwedeng mag-sports. Ay, hindi ka na puwedeng mag-PE, exempted ka na for life, hindi naman gano'n, 'no. May mga champion na athlete na Yes, na merong asthma. Yes, oo 'no. So, maaari kang mabuhay ng normal kahit na meron kang asthma dahil nama-manage naman ito. Although siyempre may mga panahon na maaaring magkaroon ka ng asthma attack o sumpong ng asthma. So, na-mention mo Doc Bien, mina-manage 'to, wala siyang lunas, kumbaga start to finish, nandyan na yan. 'Pag sinabing mina-manage, naiibsan natin yung mga sintomas Yes, pero oo. hindi mawawala yung sakit. Yes. Oh, in that regard Doc Bien, paano mina-manage ang asthma and before that, anong doktor ang puwedeng lapitan ng mga kababayan natin kung tingin nila may asthma sila? Kung tingin niyo meron kayong asthma 'no, kung meron ng mga simptomas na nabanggit, maaaring lumapit sa ating mga general practitioners para initial assessment at maaaring sila na ang mag-manage sa inyo. Kung bata, magpatingin sa mga pediatricians 'no. Family medicine maaari din.
At kung hindi na talaga kinakaya ng management, maaaring ma-refer kayo sa pulmonologist o espesyalista sa baga. Usually, ang magiging assessment sa inyo, of course, usual consultation, i-interviewin kayo ano yung mga simptomas, tuwing kailan, no? Dahil may assessment yan, no, kung gaano katalas, every week ba, araw-araw ang mga sintomas, at gaano kalala, nakakatulog ka ba, hindi nakakatulog, no? At base doon ang magiging management sa'yo. Ang pinaka-common na diagnostic na test, of course, physical examination. Usually, kung naka-atake yung asthma, mane-determine naman niya, most likely bukang asthma kapag pinakinggan na yung baga mo, no? At meron nung sumisipol na tunog. Dahil distinct yung tunog na yon. Maaari rin na magpagawa sila ng spirometry o lung function test. At doon sa magiging resulta, ma-determine na talaga na kung bronchial asthma siya. Alam ko nang iniisip ng mga viewer natin. Hmm. Masakit ba yung spirometry na yan? Anong gagawin sa akin? Ang spirometry, parang meron lang tubo, nanghihinga ka doon. So, inhale, exhale. So, instructan ka, inhale, hold your breath, tapos exhale. Ganun. So walang ipapasok na sa katawan na o something. Wala naman. Maraming takot sa ganyan. Wala namang itutusok na kung ano-ano, wala po. Hindi po siya masakit. Okay. Kaya hindi po dapat matakot kahit nakakaiba yung pangalan niya. Madalas kasi hindi siya masyadong parang common, no, na Yes. naririnig, no, kaya parang nakakatakot kung ano yung spirometry. Pero basically gano'n lang, hihinga ka doon sa may tubo para ma-assess kung ano ang level ng paghinga at pag-exhale. So, inhale, exhale, no. So, mine-measure nila doon yung lung function. Kapagka na-diagnose na may asthma, ang common na management ngayon ay inhalers. So, combined na yung mga inhalers natin, no. Meron yan laman na corticosteroid para mawala yung pamamaga na dulot ng asthma. Kasi yun talaga yung, kumbaga rason kung bakit may mga simptomas dahil namamaga yung daluyan ng hangin at naninikip siya ngayon dahil namamaga. So, ang ginagawa is dun sa mga corticosteroids na 'to, yung inhaled corticosteroids, so ang nasa loob ng mga inhaler natin, yun yung iibsan ng pamamaga o inflammation. Pangalawa na laman niya is pampaluwag ng paghinga, bronchodilators. So, pampalaki nung, daluyan ng hangin. So, para mawala na yung pamamaga, bubukas pa yung daluyan ng hangin para makakahinga ka na ng maayos. At usually, ang paggamit nito ay isa sa umaga, isa sa gabi o depende dun sa assessment sa inyo ng doktor. At ito ay mga maintenance natin na inhalers. So, pag sinabing maintenance, pangmatagalan, araw-araw. Dapat lagi kang meron. Yes, oo. So, kasi 'no, common 'yan 'no, na yung mga asthmatics gagamitin nila 'pag okey na sila, titigil na nila. Kasi okey na ako sabihin nila tapos biglang magfe-flare up ulit. Yung purpose kasi ng mga inhalers natin na ito na pang-maintenance ay para tulad ng mga pang-maintenance natin 'no, sa mga hypertension, sa sugar, ay para hindi na maulit yung mga simptomas, to prevent yung flare up, para ma-maintain na normal ang pag-function ng ating airway. Okay. So, may mga iba kasi siyempre yung mga kababayan natin, minsan kakapusin tayo ng budget, gustong tipirin pati yan. Hindi pala dapat tinitipid 'to. Yes, 'no, tsaka yung mga inhaler naman natin madalas good for 1 month na 'yan 'pag binili mo. Tapos ngayon, sa bago nating mga guidelines, kung ano ang ginagamit mo sa pang-araw-araw, 'yan na rin yung inhaler na gagamitin mo kapagka meron kang acute asthma attack o biglang pag-atake ng asthma. Maaari pa rin kasi 'no, na hindi naman ibig sabihin na naka-maintain ka na ng inhaler ay hindi ka na magkakaroon ng asthma attack. Kumbaga pinapataas lang niya yung chances na hindi ka magkaroon ng attack, pero maaari pa rin kung bigla kang na-expose dun sa mga allergen. Yun yung common 'no, exposure sa pollen, alikabok, buhok ng hayop or animal dander, maaari ka pa ring mag-trigger ng asthma attack. O kaya mapagod, biglang tumakbo, nag-exercise, maaari pa rin 'no, na baka makapag-cause ka na or makapag-trigger ng asthma. Yung iba nga amoy lang, eh, so fragrance. So maaari silang ma-trigger ng asthma. Yung iba, amoy ng detergent kasi medyo malakas yung amoy ng detergent, 'di ba, lalo na yung mga panlinis ng banyo, maaari na Para talaga siyang allergy. Well, Yes. allergy nga siya na depende sa tao yung trigger, Yes, 'no? 'no, so kapagka na-inhale mo 'yan, maaari talaga siyang mag-cause lalo ng pamamaga. At dapat talaga ay laging bitbit yung inhaler. Ang advice natin lagi ay merong inhaler sa bag, may inhaler ka din sa bahay na malapit lang sa tabi ng kama mo. Para anytime ay puwede mo siyang magamit. Dahil meron of course pa rin tsansa na magkaroon ng severe na asthma attack. Kapag gano'n, talagang magsasara yung daluyan ng hangin. Maaari yung pasyente makita mo hirap na hirap talagang huminga, maaaring magsara yung daluyan ng hangin. Maaari na talagang dapat ay kailangan siyang itakbo ng emergency room. Talaga. Mm, Okay. no? So, medical emergency 'pag parang
Yung hindi na makahinga talaga. Nanikip yung paghinga, masakit yung dibdib, tapos naririnig niyo na sumisipol yung paghinga niya at namumutla na, gano'n 'no, yung pati mga daliri niya. So, maaga nga dapat ang pagdala sa ospital. 'Pag gano'n, Doc Bian, anong gagawin sa kanila sa ER? Well, sa ospital usually bibigyan 'yan 'no, ng either nebulization, so i-nebulize para mas mabilis yung pagpasok ng gamot 'no, ng corticosteroids, maaari ding saksakan ng mga steroids, or in worst cases, kumbaga parang severe allergic reaction 'no, epinephrine. So, saksakan ng epinephrine para lumuwag yung mga airways natin. Okey. So, talagang para tanggalin yung pamamaga or yung steroids mas direct nang ilalagay sa tao. Yes. Okey. Sabi nga ng bossing natin si Doc, so yung inflammation yan ang source ng sobrang daming mga sa katawan ng tao. Basically lahat 'no, Oo. problema natin ay dahil sa inflammation ng mga kumaga. Okey. So, na-mention mo na ang common na management dito is iwas ka sa triggers mo, and then yung, inhaler natin laging nakahanda dapat. Anything else na kailangan para na tandaan ng mga tao sa pagma-manage ng hika? Sa pagma-manage ng hika, very important po ang regular na pagpapa-check-up. Hindi ibig sabihin na okey ka na ng matagal na panahon, ay hindi na babalik doon sa doktor 'no. Dahil siyempre yung mga maintenance natin na gamot, ang mga inhaler, dapat pa rin ay mino-monitor ang paggamit at of course baka i-a-adjust na ang dosing ng ating mga doktor. Kaya dapat po regular tayong, magpa-check-up. Dahil may mga instances naman na meron tayong tinatawag na step down. So kumbaga, may mga pagkatapos ng ilang buwan na gamutan, maaring bawasan, maaring isang beses na lang sa isang araw, hindi yung biglang titige. Wag na wag po natin yung gagawin 'no, na gumagamit ka ng inhaler ta's pakiramdam mo okey ka na, hindi ka na nagpa-check-up at hindi ka na nag-inhaler. So maraming ganyan 'no. Oo. Kaya dapat po bago niyo itigil yung paggamit ng inhaler, magkonsulta muna. Baka sumpungin ka ng matindi 'pag tinigil mo. At Mas mahal ma-ER kaysa mag-inhaler, 'di ba? Eto, Doc Bien, lagi mong na-mention 'yan, na dapat religious tayo sa pag-take nung inhaler, and babawas lang or dadagdag lang 'pag sinabi ng doktor na okey na, and iwas tayo sa triggers. Ano ang komplikasyon ng asthma kung medyo siga ka talaga, hindi mo pinapansin, sabi mo, "Wala 'to, kayang-kaya ko 'to." Anong posibleng mangyari? Ang posibleng mangyari ay hindi na gumana sa'yo yung mga inhaler na yun o kaya ay kailangan mo ng mas mataas na dosing. At yung worst na puwedeng mangyari ay babalik yung lahat ng mga sintomas na dati ay wala na. So, imbes na ngayon nakakapag-function ka ng maayos, na wala kang asthma attacks, maaaring dumalas yung pag-atake ng asthma. Maaari rin naman na even at rest or even wala yung mga trigger ay meron kang asthma symptoms. Na magtataka ka 'no, maraming mga pasyente pupunta sa amin na ang tagal na nung ubo nila, buwan na. So yun pala ay ubo nila dahil sa bronchial asthma. Na kumbaga hindi naman nila kailangang tiisin. Oo. Pero dahil sa hindi paggamit ng mga inhaler, nagkakaroon ng mga pangmatagalang simptomas na kayang-kaya naman sanang i-manage. And worst case is magkaroon ng biglang severe na asthma attack. No, at kung matagal ka nang hindi nagpapa-check-up, matagal ka nang hindi gumagamit ng inhaler, ay malamang wala ka ring accessible na inhaler sa'yo. So yun yung delikado doon 'no, dahil of course, ang pinaka-danger pa rin dito, maaari pong ikamatay ang severe na asthma attack. So, hindi talaga makahinga yung tao. Yes. Kahit sa ilong o sa bibig ka huminga, wala talaga. Wala 'no, dahil yung sa Grabe. baga ang namamaga. Oo. So kahit anong hinga mo sa ilong at sa bibig ay kung sarado ang mga daluyan ng hangin sa baga ay wala talagang makakapasok na hangin. Fortunately, mukhang super rare naman mangyari 'to 'no? Yes 'no, kumbaga in cases talaga na pinabayaan Oo. 'no, ang asthma. Okey. So, 'wag na 'wag po nating papabayaan. Ayaw na ayaw po nating mangyari yon, and kagaya ng I guess maraming mga chronic na kailangan ng maintenance na mga sakit, yung simpleng pagsunod lang sa regimen na inano ng doktor niyo, 'di ba, Doc Yen? Usually, ang mga maintenance, kahit anong maintenance, hindi minamahalan 'yan, eh. Ginagawa ng paraan ng gobyerno tsaka ng private sector na kasi nga forever mo na siyang ite-take, hindi naman masyadong mahal. So, mas mahal ho yung ma-emergency room, and kung minalas ka, natuluyan ka, mahal din naman ang magpaliping, Oo. pataol. So, 'wag na nating tipirin yung mga simpleng bagay. Eto medyo layman question ko lang, dalawa kasi ang naririnig kong asthma lagi, yung asthma na hirap huminga, tsaka skin asthma. Konektado ba itong mga 'to sa isa't isa?
Well, maaari mong i-consider na konektado sila 'no, dahil kung ikaw ay merong skin asthma na tinatawag 'no, o merong mga dermatitis 'no, allergic na dermatitis, maaari rin ng mataas ang tsansa na magkaroon ka ng bronchial asthma. Hmm. Yes 'no, kaya common meron 'yan 'no, merong either may allergic rhinitis din sila o kaya meron din silang, bronchial asthma. Dahil ito ay related pa rin of course sa mga allergens. Allergens. So, kumbaga yung pinagmumulan niyan, medyo yung trigger mo baka related. At baka sensitive ka talaga 'no, na madaling mamaga 'no. So, kung sa balat ang nangyari, baka yun nga doon 'no, either rash yung mangyayari. Hmm. At kung sa ilong, rhinitis 'no, allergic rhinitis. At kung sa baga naman ang nangyari ang pamamaga, bronchial asthma. Okey. So, ayun po, maraming mga bagay tayong natutunan ngayon tungkol sa nature nitong karamdaman na 'to na asthma. Ano yung maaring triggers niya na hindi naman pala siya nakukuha, well, sa external na factors, nasa sa'yo na talaga yon. Kumbaga usually mana-mana siya. And ang maganda dito, marami naman palang paraan para i-manage o maibsan yung mga sintomas 'pag tayo po ay nakakaramdam. Anyway, this has been Glenn, the managing director of Medico.ph, along with our resident doctor and resource person, Dr. Bian Carmela Canlas. And sa ngalan po ng aming partner in health, hindi partner in crime, si Dr. Anthony. So, kami ay magpapaalam muna saying stay happy, stay healthy, and sana maluwag lagi ang paghinga natin. Bye-bye!